mapagpala ang buhay mo dahil kay Kristo. Bago po tayo magpasimula, manalangin po tayo. Ama, maraming salamat po na muli kami ay iyong pinagkatipon upang ikaw ay purihin at sambahin. Panginoon, malaya ka pong kumilos at ang banal na Espiritu mo ang siyang manguna upang ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, Amen. Ibigay po natin ang ating pinaka-best na papuri at pagsamba sa ating buhay na Diyos. Bawat umagang kay gabi, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit.
aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin, higit sa aking kalagasan. Di minsan ay hindi na kulang, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Sa aking kailangan, higit sa aking kailangan,
Maraming salamat po dahil muli mong ipinaalala ang katotohanan ng mga awiting ito. Na Lord, Ikaw ay higit pa sa aming kailangan. Panginoon, salamat sa iyong presensya na muli naming naranasan sa araw na ito. Panginoon, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na kaya mong gawin ang higit pa sa aming iniisip at kakayanan, Panginoon. Lord, kung kaya't sa araw na ito, malaya ka, Panginoon, na katagpuin kami. Malaya ka, Panginoon, na ibalik, Panginoon, ang pananabik sa inyong presensya. Hallelujah, Lord, Holy Spirit of God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O God. Natunay, Lord, na napakasarap sa presensya mo. Na Lord, wala nang hihigit pa sa lahat ng kagalakan, Lord, kapayapaan na nagmumula sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo kaming magtiwala sa inyo. Hindi lang, Panginoon, sa oras ng pagsamba, kundi sa araw-araw ng buhay namin, Panginoon. Lord, Ikaw lamang ang aming itataas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo at i-welcome po natin ang magdadala ng salita ng Diyos, ang ating man of God na si Pastor Prince Jules Jerez. Manatili po tayong nakatayo, mga kapatid. Patuloy po nating purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, muli, iyuko po natin ating mga ulo at tayo po ay manalangin. Lord, salamat Panginoon sa araw na to. Narito po kami nagpapaturo, nagpapahubog ng iyong salita. Let your word, Panginoon, be proclaimed and reveal, O God, the purpose, the intent, Panginoon, O God, of its purpose, Panginoon, sa aming mga buhay upang kami, Lord, mamuhay ng may kagalakan at the same time na may layunin dahil malaman namin ang dahilan at makikita namin ang dahilan na to sa pamagitan ng iyong salita. I-bless mo lahat ng nakikinig, pagpalain mo, Lord, lahat na nasa church, lalago kami for your glory in the mighty name of Jesus. Holy Spirit, Lord, we welcome you sa aming kalagitnaan, mangusap at hayaan, Pinoon, na magbago ka sa aming mga buhay. Narito kami, Pinoon, gusto namin, Pinoon, na baguhin mo kami ayon sa wangis mo sa pamagitan ng mga instrumento na gagamitin mo sa aming mga buhay. Sa inyo po namin tinataas lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabing Amen. Amen. Sige po mga kapatid, pwede na po tayong umupo. So ngayon po ay meron po akong mga bisita dito na mga apat na mga bisita. Nandito si Sister Lizelle, Joy at sino pa itong isa dito? Si Ashley at saka si Aisha. So at least hindi lang kami ni Pastora Regine lagi ang nagsasalita. So ngayon, welcome. Okay, so by the way, magandang araw po sa lahat. Amen. Sabihin mo siyang katabi, kumusta ka kapatid? Amen. Sabihin mo mukhang, kung babae yan, sabihin mo mukhang paganda ka ng paganda. Kung lalaki, pagwapo ka ng pagwapo. At alam niyo po ba, ang pinakagwapo at pinakamaganda na hitsura ay hindi yung sarili nating mukha ang mabago patungkol din sa sarili. Dapat mayroon itong patutunguhan na klaseng hitsura. Ito ang magiging katulad ng ating Panginoon. Magiging katulad tayo sa wangis ni Kristo. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw. Amen? So tayo po ay nasa series. Ang tawag po natin ng series natin ay What on Earth You Are Here For. At ang ating series ay patungkol ito sa purpose. The purpose-driven life. By the way,
ang aking isi-share sa inyo at sinishare sa inyo ay matatagpuan po ito sa libro. Ang author, makikita diyan sa screen, ay si Rick Warren na ang title ay The Purpose-Driven Life. So if you are really serious to dig deeper about the purpose in your life, I encourage you na basahin niyo po ang kanyang libro. Kasi hindi ko po dito matakel ng kabuuhan ang mga layunin, the 5 purposes of man or woman. So, makita po natin ang purpose sa pagtuklas po ng layunin ng ating buhay ay hindi nagsisimula sa ating career. Hindi ito nagsisimula sa ating sarili. Ang pagtuklas ng ating purpose, dapat tanungin mo kung sino yung naglikha nito. Doon mo malaman ang purpose. For example, kung ikaw gusto mong malaman ang layunin ng bangka, tanungin mo kung sino ang nag-create ng bangka. Kasi yun ang makapag-explain at makapag-explain at magbigay ng information ano ang function kasi natanong mo sa nag-create. Ganon din po sa buhay. Para malaman mo bakit ka nandito sa mundong ito, tanungin mo ay hindi yung sarili mo o ibang tao. Ang dapat tinatanong ay ang naglikha sa iyo. Walang iba kundi ang Diyos. So since siya ang nag-create sa atin, dapat siya rin ang may dahilan at dapat doon din natin matanong kung bakit nga ba tayo nilikha sa mundong ito. At makita po natin sa Biblia ni-reveal ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Praise God, my word of God. Bakit? Kung walang word of God, hindi natin malaman bakit tayo nandito sa mundong ito. Maaring nabuhay ka lang dahil magtrabaho ka, nabuhay ka lang para bumuo ng pamilya o maging successful. Pero pag tiningnan mo ang Bible, pinakita ng Diyos kung ano ang layunin bakit ka nilikha. Amen. Kaya mga nakaraang linggo ay unang purpose bakit ka nilikha ng Diyos ay natagpuan natin that you were planned for God's pleasure. Ang tawag dito ay worship. Nilikha ka para sambahin ang Diyos. At doon po natin pinakita na kapag sinasamba mo ang Diyos, nagiging katulad ka doon sa sinasamba mo. That's why ang mga worshiper, naging katulad sila sa kanilang mga wino-worship. Kung sinasamba mo ang pera, magmumukha kang pera kasi sinasamba mo pera. Kung sinasamba mo ay tao, nagiging idol mo. For example, tao ang sinasamba mo, ginawa mo siyang idol, let's say Korean idol, unti-unting nababago ang iyong pananamit, ang iyong kilos, ang iyong pananalita, ang iyong behavior doon sa idol mo. Kaya napakahalaga po kung sino ang iyong sinasamba. Kung ang Diyos ang iyong sinasamba, magiging katulad ka doon sa iyong sinasamba. At nakita po natin ang kapangyarihan ng worship. Ang worship ay bumubuo ng mga bagay na kung saan sinira ng kasalanan. Lahat ng mga tao na sumasamba, nagkakaroon sila ng kabuuhan sa kanilang mga buhay. Nagkakaroon sila ng wholeness. Nagkakaroon sila ng completeness. Pero the moment ang tao ay umalis sa tunay na pagsamba at iba ang kanyang sinasamba, doon po nagkakaroon ng self-destruction. Nagsi-self-destruct. Nawawala sa sarili katulad ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya nung siya po ay bumalik ulit sa pagsamba, na-restore din po yung mga pangunahing sangkap ng kanyang buhay. Yung buhay niya mismo, at the same time, na-restore yung kanyang kapangyarihan. Kapatid, I pray sa buhay mo na huwag mong itigil ang pagsamba kay Lord. Marami na po akong nakita. Mga tao na kung saan in love sila kay Lord and then maya-maya iba na ang kailang kinainlaban, bagay man o tao o ano man. Ang mga tao nin ay hindi nila na-fulfill ang purpose ng kanilang mga buhay. Nasisira sila. Amen? So, ang pagsamba huwag mong walain. Bakit? Yan ang dahilan bakit ka nilikha ng Diyos. Amen? Pwede mong i-reject ang pagsamba. Pero the moment tanggalin mo ang pagsamba, kahit kumpleto ka na ng ari-arian dito sa mundong ito, kumpleto ka ng relationship, masaya ang pamilya mo pero mayroong emptiness sa buhay mo. Bakit? Design ka ni Lord na sa pagsamba. Tanggalin mo ang pagsamba, mawala ang meaning, mawala ang purpose.
At kapag wala ang meaning at purpose, kahit anong gawin mo, hindi ka masaya sa ginagawa mo. Darating at darating ang panahon, magiging empty ka pa din. Amen? At nakita po natin ang pangalawang purpose ng tao na ano, you were formed for God's family. Ang tawag doon, fellowship. So una ay worship, pangalawa ay fellowship. Sabihin mo nga, fellowship. Ibig sabihin nito, ikaw ay inilagay ng Diyos sa kanyang pamilya. Ang Diyos ay mayroong pamilya. Ikaw ay mayroong unang pamilya. Ang tawag dito ay yung temporal na family. Pero alam niyo po ba, nung ikaw ay na-born again, inilagay ka ng Diyos sa kanyang pamilya, ito ang fellowship. Amen. Hindi pwede na ikaw lang at saka si Lord at wala kang connection sa simbahan, wala kang connection sa iyong kapatiran. Hindi ka lalago. Hindi ka maging masaya na Kristiyano the moment i-isolate mo ang iyong sarili. Kaya kailangan turuan ang iyong sarili. Sabihin mo siyang katabi, turuan mo ang iyong sarili. Natuturuan ang sarili na mag-isolate, pero natuturuan ang sarili maging introvert o extrovert ka man o ano mo yung personality mo, hindi yon ang dahilan para ikaw ay magkaroon ng ambag sa iyong kapatid sa Panginoon. Kailangan ka at kailangan mo ng katuwang. Ito yung kapatid mo sa Panginoon. Nasa pamilya ka ni Lord. Amen. Marami na po akong nakita ng mga tao na talagang kapag sila po ay close doon sa pamilya ng Diyos, marami silang mga problema na pinagdadaanan na nakapagtagumpayan. Pero may mga tao rin na simpleng problema lang, bumabagsak. Bakit? Walang fellowship. Amen? So, dati kung marami kang barkada sa mundo, mapapalitan yon, hindi mo na sila kapamilya. Meron kang bagong pamilya, saan matatagpuan? Sa simbahan. Kaya huwag mong katamaran ang pagsimba. Mayroong mang tampuhan, mayroong mang asaran, mayroong mang kung ano-ano mga klaseng sitwasyon para makita, pero makita po natin, even yun, ginagamit ng Diyos yun para ikaw ay mahubog. Amen? So, doon tayo ngayon sa pangatlong purpose. Kung ang unang purpose ng buhay mo ay sambahin si Lord, pangalawa, inilipat ka doon sa pamilya, inilagay ka sa pamilya ng Diyos, at ikaw ay, ang purpose mo ay makipag-fellowship. Hallelujah! Pangatlo, ikaw ay nilikha ng Diyos para maging katulad ni Kristo. Ang tawag po doon ay discipleship. Amen. So, mayroon pong patutunguhan ng ating Christian life. Gusto ni Lord talaga na mabago ka. Pero hindi ka nagbabago doon dahil sa tao. O ang motivation mo ay hindi ka magbabago para lang sa sarili mo. Nagbabago ka, mayroong patutunguhan. Ang target ay magiging katulad ka ni Jesus. Amen. At tanggalin mo ang discipleship, pwede kang mag-worship, pwede kang makipag-fellowship na masama ang ugali. Bakit? Ang tinatarget ng discipleship ay ito ay personal. Kung tinuturuan ka ni Lord na makipag-relational, makipag-relate, kaya relational, relationship. Pero alam niyo po ba, mas healthy ang worship, mas healthy ang relationship kapag ikaw ay dumaan sa discipleship. Amen. Kung ang relationship ay nakikitungo ka sa kapwa mo, ang worship ay nakikitungo ka sa Diyos, ang discipleship, ang tinatarget ng discipleship, sarili mo mismo. Amen. So, kailangan ng discipleship. Na ano ba ibig sabihin ng discipleship? Simple lang, magiging katulad ka ni Jesus. Amen. Kung sino kasi yung iyong pamilya, siyempre kamukha mo ng ugali ang iyong pamilya. Tayo naman pong mga Kristiyano, mayroon din po tayong kamukha. Yung kamukha natin na mga believers. Kapamilya natin sa Lord. Pero paano ka nagiging kamukha? Hindi lang dahil sa mga kapatiran mo sa church. Nagiging kamukha ka doon sa head nyo. Sino? Si Jesus Christ. Kaya kung ikaw ay merong natural na family, siyempre kamukha mo nanay mo, kamukha tatay mo, alangan kanino ka pa nagmana. Kung hindi man masyadong nagmana, doon ka doon sa lolo or lola sa kamag-anak. Ibig sabihin sa kamag-anak pa rin. Amen? Ang Kristiyano po, ganun din. Dati, kamukha tayo sa mundo, kaya
Natural sa atin ang magagalitin, natural sa atin ang matampuhin, natural sa atin ang palaaway, natural sa atin ang maging madamot, natural sa atin lahat na ng klaseng kasamaan ng ugali. Kapangitan ng ugali, kamukha yan ng dati nating pamilya. Pero kapag ikaw ay sa loob na ng pamilya ng Diyos, tayo rin po ay nababago ang ating mukha. Naging masayahin ka, puno ka ng pag-asa, puno ka ng pananampalataya. Kaya ang anak ng Diyos, dapat may mukha yan, may hitsura yan. Amen? Mukha-mukha ni Kristo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukha bang Kristiyano yan o mukhang aywan. Amen? Kailangan kapatid, kapag inangkin mo na Kristiyano ka, ay dapat naman hindi ka kamukha ng demonyo. Doon ka na nanggaling, sabay dalahin mo pa yung mukha na yun dito ulit. Hindi, nagbabago ka. Pero mabago ka kapag ikaw ay na-disciple. Pero tingnan yung word na discipleship. Dalawa yan. Ang root word niyan ay discipline. Kaya hindi pwede na isang anak ng Diyos na may disipulo pero walang disiplina. Dapat madisiplina. Amen. Kaya halimbawa, kapag malungkotin ka, ang discipline doon, hoy, huwag kang masyadong malungkotin, hindi yan ganyan ang hitsura ng anak ng Diyos. Yung masyadong maalalahanin, hindi yan ang hitsura. Ang hitsura ng anak ng Diyos, may panatagan, may peace. Amen? Dumaraan man ng bagyo, hindi maiwasan may bagyo. Pero iba ang kanyang response sa bagyo. Iba ang kanyang response sa mga pagsubok. Bakit? Aba, nagiging iba ang kanyang hitsura. Ang nagpapaganda ng buhay ay hindi lang yung pagyaman. Ang pinakamatinding blessing sa buhay, yung hitsura mo nababago. At ang hitsura mo ay hindi na natili kaysa sa dati. Hindi yung hitsura na malungkutin at wala ng pag-asa, kundi Kristiyano na kung saan nandoon ang Holy Spirit. Amen. Nagiging kamukha ni Kristo. Amen. So kapag tinitingnan ba ang buhay mo, anong klaseng hitsura yan? Nakikita ba si Kristo? O nakikita mo yung Kristo sa sabungan? So kailangan si Jesus ang makita sa buhay natin. At ito po, huwag kayong mag-alala kasi proseso ang pagiging makamukha ni Kristo. Amen. Hindi naman kaagad-agad yung bata pa lang, nanguhula pa lang, di ba? Unang-unang silang pa lang ng bata, naghuhulaan pa yan. Uy, kamukha ni ano? Ay, kamukha ni ganito. Pero patagal ang patagal, lumulutang kung kanino naging kamukha. Katulad si Shiloh, nung maliit pa lang, parang kamukha ni Gail. And then maya nagbabago, parang si Perse. Babalik naman, parang kay Gail. Ano ba talaga? Parang si Perse ulit. And then mamaya, oo, talagang hati. May kamukha ni Perse, kamukha rin ni Gail. Amen? So, ganun din po ang pagiging Christian. Huwag kang, halimbawa, kapag pumalpa ka, hindi, bata ka pa kasi kay Lord, pero hindi rin bagay na matagal ka na kay Kristo. Hindi ka pa lumalago. Hindi ma-identify. Kanino mukha kaya? 30 years ka ng Kristiyano, pero parang kamukha pa rin ni Satanas. Pag umasta, kailangan mayroong patutunguhan ang ating image. Hindi na natili sa image ng man, kundi may progression sa image ng ating Panginoon. Romans chapter 8 verse 29. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So, lahat ng itinaga ng Panginoon sa umpisa ay hindi mananatili sa umpisa, kundi mayroong patutunguhan na ano? To be conformed to the image of His Son. Sino yan? Si Jesus. So, ang ultimate goal ng Diyos sa buhay natin ay hindi lang self-improvement, kundi matransform tayo sa image ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah, amen. So, hindi lang yung magkaroon ng better version of yourself, but becoming like Christ. Diruin mo, nagbago ka lang din, and then sarili mo lang ang patutunguhan sa sarili mo, yung parang, oy, dapat mayroong bagong better version of yourself, ha? No. Ang pinakamatinding pagbabago na mayroong impact sa buhay, yung hindi itsura mo ang patutunguhan.
For example, si Aisha ay papaganda ng papaganda sa mukha ni Aisha. Sarili ang naitaas. Pero kakaiba, kapag ang goal mo sa buhay mo, makita ang wangis ni Kristo sa buhay mo, yun ang pinakamatinding pagbabago. Hallelujah, amen. Dahil habang nagbabago ka, nagti-create ito ng testimony sa worship mo sa Panginoon na nakikita sa buhay mo ang pangalang Jesus. Amen. Habang tumatagal, ang buhay mo ay nababasa ng mga tao na ikaw ay may tatak na binago ng Panginoon. Ibig sabihin, nababasa ang buhay mo, nakikita kung paano ka dati nahambing sa dati ang buhay mo sa ngayon. Amen. Kung dati ang basa nila, malabo kang klaseng litra, pero ngayon, malinaw ang klaseng pagkasulat sa'yo. Amen. Amen. Kaya nga may sabi ng isang pastor, habang nagbabasa ka ng salita ng Diyos, nagbabasa ka ng Word of God, nagbabasa ka ng Biblia, sa kakabasa mo, yung binabasa mo ay nagtra-transform na ito sa buhay mo at ikaw mismo ang nababasa na. Kaya kailangan yung nabasa mo, yun yung magta-transform sa buhay mo. Kaya nababasa ka. At yung pagkabasa sa'yo ang makita ay ang image ng ating Panginoon. Amen. So God's goal in your life is Christ-likeness. Ang tawag dyan, discipleship. Amen. So ang aking buhay, ang buhay ni Ashley, ang buhay ni Aisha at ni Joy, ni Lizelle, na minsan si Pastora, Regine, lahat tayo dito ay nagiging katulad ng ating Panginoon. Hindi ko yung naging katulad ni Pastora Regine, hindi ko yung naging katulad ni Pastor Jules. Naging katulad tayo ni Jesus. Amen? May mga ibang leaders ng mga church leaders gusto nila maging katulad ni Kibuloy, maging katulad ni ganito ng hari ng leader ng Vatican. Naging gusto naman ng mga leader dapat maging katulad kayo sa akin, imitate me. Pero ang goal pa rin, kapatid, ay makita si Kristo sa ating buhay. So God's goal in your life is Christ-likeness. Amen. Kaya kapag mayroong gusto ni Lord ang pagbabago mo, ang kasiyahan mo, amen, hinuhubog niya ang iyong karakter. Mas importante sa Diyos ang iyong pagkatao kaysa iyong comfort. Hallelujah, amen. So, ang goal ni Lord ay hindi lang pasayahin ka. Gusto ni Lord na sumaya ka. Pero ang end goal ng buhay mo, gusto ng Panginoon, ang hubogin ka. Amen. So, hindi lang para maging successful ka dito sa mundo, kundi maging katulad ka ni Kristo dito sa mundo. Colossians chapter 1 verse 28. So we continue to preach Christ to each person, using all wisdom to warn and to teach everyone, para in order to bring each one into God's presence as a mature person in Christ. So, ang tao na wala pa kay Kristo, share ng gospel, kapag tumanggap siya sa gospel na to, ang patutunguhan yun ay mag-mature siya sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kaya ang Kristiyano hindi yan matampuhin kapag kinokorek. Ang Kristiyano hindi yan nagdadabog kapag tinuturuan. Amen? Bakit? Kasi naintindihan niya ang purpose niya sa buhay. Na discipleship. Hindi naiinis sa proseso, kundi ini-embrace ang proseso na, Lord, kahit ganito ang buhay ko ngayon pero magpatuloy ako, kahit masakit minsan ang pagkukurik, kahit minsan ang iyong discipline at ginagamit mo ang tao sa pagdidisiplin, pero I embrace that because yan ang iyong purpose sa buhay ko. Pag malaman mo kasi ang purpose, pag malaman mo kasi ang dahilan, bakit, madali mong maunawaan at madali mong lakaran. Tama? For example, kapag hindi mo alam bakit ka nag-aaral, tatamarin ka mag-aral at wala kang guts, kumbaga hindi mo pinagsasikapan ang iyong pag-aaral kasi hindi mo alam. Pero kapag nalaman mo, hindi, para to sa future ko, gaganda ang aking buhay, gaganda ang aking pamilya, maaahon ko sa kahirapan ang aking pamilya at ako mismo,
Nalaman mo ang dahilan, once na nabuksan ka sa dahilan, ito yung magmo-motivate sa'yo na mag-aral ng mabuti. Gano'n din po sa buhay. Amen. Kaya habang binabago ka ni Lord, hindi ka nawawalan ng pasensya at hindi ka napipiko na, hindi na lang siguro, ganito na lang siguro ako lagi, hindi na ako mabago-bago. Hindi. You embrace at willing ka pang magpaturo. Bakit? Naintindihan mo ang purpose mo sa buhay. Na ano? Tayo ay magiging katulad ni Kristo. Kailangan yun. Pag naintindihan mo yun, aba, every time na may mga sitwasyon sa buhay mo, hindi mo iniiwasan. Amen? Yung iba kasi pag may sitwasyon lang, iiwasan ang correction, iiwasan ang discipline. Maya-maya, aalis sa fellowship. Hindi na maka-worship. So, nakita po natin kapatid, sa isang bagay lang na mali ang iyong response, isang purpose lang ang naiwan mo, maapektuhan ang worship, maapektuhan ang fellowship. Maapektuhan yung susunod pa nating pag-usapan sa susunod na linggo at susunod na linggo about purpose. Nakita, kasi hindi ka marunong mag-handle ng correction. Ayusin mo ang buhay mo para hindi maapektuhan ang ibang purpose ng buhay. Amen? Kasi konektado, interconnected ang bawat isa. Tanggalin mo ang worship, papangit ang iyong fellowship. Tanggalin mo ang worship, mamaya-maya ayaw mo nang magpa-disciple. Tama. Amen. Amen. Wala pa rin ako nakita dito na grabe sa fellowship pero ayaw magpa-disciple. Amen. Pero meron iba talaga, gusto lang fellowship pero ayaw magpa-disciple. Pero wala pa akong nakita na ayaw magpa-disciple, maya-maya maganda ang kanyang worship. And then, hindi, sooner or later, aalis siya sa fellowship, aalis siya sa presence ng Panginoon. Amen. Amen. So, makita po natin ang progression. Nagsimula kay Lord ang worship. And then mamaya inilagay ka sa pamilya ng Diyos through fellowship. At hindi lang yon, hindi ka lang marunong mag-relate to one another, kundi inaayos ka ni Lord sa pamagitan ng discipleship. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya kailangan magpakorek ka. Sabi mo sa iyong katabi, mag-mature ka na. Paano mag-mature? Kumain ng masasarap na pagkain para kapag may mga pagkakataon na ikaw ay i-correct, malakas ka, subukan mong paluin minsan yung walang kain. Hindi pa nga napalo, parang nalipong na eh. Amen? So, kailangan mag-mature ka. Now, malalaman nyo mamaya, ano ba ang ginagamit ng Panginoon para ikaw ay ma-disciple? Amen? So, Ephesians chapter 4, verse 13. This work must continue until we are all joined together in the same faith and in the same knowledge of the Son of God. Si Jesus Christ lagi ang target. We must become like a mature person, growing until we become like Christ and we have His perfection. Amen. So, ang goal ng Diyos ay hindi ka lang saved, kundi mag-mature. Hindi ka lang pinatawad o forgiven, kundi matransform. Amen. Nakakita na kayo ng tao na gusto na lang nila mapatawad pero ayaw magbago? Lord, gusto mo patawarin mo ako, Lord, sa pag-inom, pero lagi pa rin nagiinom? Ayaw matransform. Amen? Amen. Gusto ni Lord, napatawad ka, pero wag umalis ka doon sa kapatawaran na yon. Umalis ka doon, amen. Ibig sabihin, umalis ka doon kung saan ka pinatawad. Hindi yung manatili ka doon. Kailangan ng transformation. So, kailangan maturity. Pangalawa, matransform ka. At hindi lang gusto ng Diyos na ikaw ay magiging church-goer, kundi magiging Christ-like. Purihin po ang Panginoon. Amen. Now, kung gusto ng Diyos na baguhin tayo, kailangan nating maintindihan na ang transformation ay hindi po madalian or instant. Hindi ito katulad ng pag-switch mo ng ilaw, automatic ka agad. Eh tayo ngayon, nasanay tayo na gusto natin instant coffee, instant noodles. Kapag kumain, Jollibee para mabilis. Tama? Noon, kapag manood tayo ng mga pelikula, talagang 1 oras at kalahati bago may maintindihan. Ngayon, lalo na uso yung TikTok, naku, kaya yung gusto natin instant. At gusto rin natin, gusto ko mabilis ka agad. Hindi po ganun ang buhay. Kung ang mundo nito, tinuturuan tayo para magmadali, sa Diyos, tinuturuan tayo na maghintay, tinuturuan niya tayo ng proseso. Dito po pumapasok ang discipleship. Amen.
Amen. Kaya ang tao na nag-disciple, marunong maghintay. Kasama sa discipleship ang paghihintay. Amen. Ayaw mo pa-disciple, tanggalin mo ang disciple, gusto mong madalian, mamaya mabilis yung boyfriend, mabilis ang girlfriend, mabilis mag-asawa. No? Kasi gusto mo madali. Amen. Now, kapag naintindihan mo, ito pala ang purpose ni Lord sa akin, ang discipleship, matuto ako maghintay. Pero kung ayaw mo, di magsawa ka na kaagad. Ganun lang kasimple. Pero dahil naintindihan mo ang purpose mo, ay Lord, may timing pala ang lahat. Amen. Yan ang discipleship. Minsan mabagal, minsan feeling mo walang nangyayari sa Christian life mo, sa journey mo, pero hindi mo na malay-malayan, may ginagawa pala si Lord sa buhay mo. Amen. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, we all show the Lord's glory and we are being changed to be like Him. This change in us brings ever greater glory which comes from the Lord who is the Spirit. Ibig sabihin may progress, may proseso, may growth. Amen. Kaya kapag may proseso, ibig sabihin dumadaan ka sa transformation, tatanungin lagi, Lord, ano ba ang purpose mo? Bakit mo dinadala ako sa ganitong process? Ano bang itinuturo mo sa akin dito? Amen? Now, punta tayo sa susunod na tanong. Gusto ni Lord na ako ay maging katulad ni Kristo. Ano ba yung ginagamit niya na tools para magiging katulad ako sa Kanya? Amen? Now, tingnan po natin ngayon, may ginagamit ang Diyos para ikaw ay magiging katulad ni Kristo. Are you ready? Amen? Number 1, God uses His Word to change you. Ang unang tool para ikaw ay mabago, kailangan gumagamit ang Diyos ng Kanyang salita. Kasi alam niya na hindi ka mababago to become like Christ through opinion lang or galing lang sa isip mo. Mababago ka, kailangan mo ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Amen. John chapter 17 verse 17. Make them holy by your truth. Teach them your word, which is the truth. Amen. So, gumagamit ang Diyos ng salita ng Diyos para ikaw ay magiging katulad ni Kristo, para ikaw ay mabago. Amen. Kaya kung gusto mo mabago, maging katulad ni Kristo, magbasa ka ng Word of God, makinig ka ng Word of God, i-apply mo ang iyong natutunan sa Word of God. Bakit? Yun ang ginagamit. Kaya wala pa akong nakita na gusto kong maging katulad ni Kristo, pero ayaw kong mag-Bible study, ayaw ko ng Word of God. Basta iniisip ko lang si Lord lagi at mababago na ako. No! Gumagamit siya ng tool. Ano yun? Word of God. Amen. Kasi doon mo makikita kung ano yung karakter ng Diyos na gusto niyang iayos sa buhay mo. Word of God ang ginagamit niya. 2 Timothy chapter 3 verse 16, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan. Ang Word of God daw ay mapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Amen. So, minsan, halimbawa, natamaan ka dyan, may nag-preach dito, natamaan ka, pagsasaway yun. Halimbawa, may liko na buhay at kinurik ka, pagtutuwid yun. Amen. Kaya huwag kang masaktan o umiwas kapag ikaw ay sinasaway at tinutuwid. Kasi yan ang tool, yan ang, ibig sabihin ng tool, yan ang gamit. Yan ang ginagamit ng Diyos para ikaw ay mabago. Amen. At tingnan niyo yung word. At sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kung ikaw dati ay sanay sa liko na klaseng pamumuhay, ang Word of God, sasanayin ka. Para saan? Sa matuwid na pamumuhay. Amen. Amen. Sino dito willing ka nang magsanay?
Kung dati kang tamad, sanayin ka na maging masipag. Kung dati kang madamot, sanayin ka maging generous. Amen. Alam mo pag ang tawag sa pagsasanay, discipleship. Kung nasanay ka sa mundo, pagdating kay Lord, sinasanay ka din. Kaya hindi pwede sa Kristiyano ang tamad. Amen. Amen. Kaya kailangan sanayin ka. Sanayin ka sa prayer. Sanayin ka sa devotion. Sanayin ka sa pag-serve. Kasi hindi tayo dyan sanay. Pero pag Kristiyano ka, ginagamit ng Diyos ang mga magagandang bagay para sanayin ka para ikaw ay magiging katulad ni Kristo. Amen. Sino dito gusto mo maging katulad ni Kristo? Sasanayin ka. Alam ba, may makita kang tamad. Alam mo ba ang sabi ng Diyos sa tamad? Huwag pakainin lahat ng tamad. Salita ng Diyos yun. Amen? Ikaw naman, masakit naman magsalita si pastor. Bakit ako ba ang nagtuturo? Sabi nga dito sa kasulatan ang salita ng Diyos talaga minsan tumatalab. At kapag tinablan ka, i-embrace mo, masakit yun na. Pero kahit masakit, pero naintindihan ko, purpose ni Lord sa akin to. Dito ako mabago. Hindi, magtampo ka. Ibig sabihin, you reject the authority of the word of God sa buhay mo because dahil lang nasagi yung buhay at maling pamumuhay. Kailangan masanay ka sa matuwid na pamumuhay. Bakit? Gusto ni Lord na maging katulad tayo ni Kristo. Ikaw, ako, yung katabi mo, sabi mo siyang katabi, ikaw, masanay ka na sa matuwid na pamumuhay. Amen? Now, tingnan mo yung word na, at sa pagsasanay sa matuwid na buhay. Kung balikan mo yung backward niyan, pagtutuwid, pagsasaway, pagtuturo sa katotohanan. Amen? So, hindi ka masanay sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway, kung hindi ka minsan masaway, matuwid, meron talaga part yun. Kahit ako na yung pastor, minsan nasasaway, minsan natutuwid. Lahat tayo dito. Kaya sabi mo siyang katabi, huwag ka na magtampo kapag tinuwid. Amen. Pumunta ka ng El Nido, mabilis ang sasakyan, liko-liko. Pagdating mo doon, hilo. Yan ang buhay na liko-liko, pero delikado pa. Pero kapag tuwid, mabilis. Sino to gusto mo mapabilis ang breakthrough ng buhay mo? Magpakatuwid ka, hindi yung paliko-liko ka. Amen. So maintindihan natin kapatid, hindi ka nababago kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka mababago kapag wala ang Word of God na mag-govern ng buhay mo. Amen? Meaning, let the Word of God be the standard of your life. Purihin po ang Panginoon dahil ang Word ng Diyos, hindi ka lang i-inform, kundi ikaw ay i-transform. Amen. Amen. Yan ang trabaho ng salita ng Diyos. Kaya dapat huwag mong katamaran ang pakikinig at pag-a-apply ng salita ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Dapat mahalin ang salita ng Diyos kasi ito yung gusto kong maging standard ng buhay ko. Sa love life mo, standard mo ang Word. Sa pamumuhay mo, pagbuo ng pamilya, standard Word. Sa trabaho, standard Word. Lahat sa area ng buhay natin, lapatan ng Word of God. Lahat ng area na yan, sasamahan ni Jesus. Kaya minsan walang pagsama ang area na to, ang area ng buhay mo na to, kasi wala doon ang Word. At yung iba, ayaw nilang lapatan ng Word, ang area na yun, ayaw nilang i-invite si Jesus Christ, ayaw nilang magpabago sa image ni Jesus doon sa area na yun. Amen. Kaya maraming tao, ayaw nilang i-invite ang Word of God sa kanilang love life. Ayaw nilang i-invite si Jesus sa kanilang love life. Bakit? Alam nila kasi ang mangyayari. Gusto nila, magiging kamukha pa rin sila ni Satanas. Wala doon si Jesus, kadiliman ang ini-embrace. Once na nandoon ang Word, may ilaw yan. May liwanag yan. May asin yan. At may transformation yan because sa Word of God. Gusto mo matransform? Salita ng Diyos. Amen. Gusto mo mabago ang buong mong sambahayan, ang buong bahay?
ang buong pamilya, ikaw nanay at tatay, ikaw dapat ang manguna na mag-implement ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. Amen. Pangalawang bagay na ginagamit ni Lord para tayo ay maging katulad ni Kristo ay mga pagsubok at mga bagay na nangyari sa ating buhay. Number 2, God uses circumstances or trials. Amen. Walang sinasayang ang Diyos sa buhay natin kahit mga pagsubok. Ginagamit niya ito para ikaw ay magiging katulad ng ating Panginoon. Kaya minsan, ginagamit ng Diyos yung pinakaayaw natin. Ano yon? Pagsubok. Mga pangyayari sa buhay. Mga pressure, delay, yan, disappointment, mga pain. So, lahat yan na ayaw mo, pero inaayos niya pala ang buhay mo doon sa ayaw mo. Amen. Kaya mag-iingat kayo sa ayaw nyo. Ayaw ko ng ganito. Gusto ko, comfort lang. No. Hindi mo alam, ginagamit na pala ni Lord yun. Amen. Kaya mag-iingat ka, kasi baka yung ayaw mo, yun na pala ang kasangkapan ni Lord sa buhay mo para mabago ka. Amen? Amen. Kaya ang tao na nagmamature kay Lord, tinitingnan niya lahat ng pangyayari sa buhay niya, ay kilos ito ni Lord sa buhay ko. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, rejoice in the Lord always, kahit dumating sa mga pagsubok. Bakit? Sa pagsubok, inaalaw ni Lord ang mga bagay na yon para gamitin niya yon para hubugin ka na maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Amen. Dinadaan tayo sa trials. Ang pagsubok, kapatid, listen here, hindi yan aksidente. Inaalaw ni Lord ang mga bagay na yan. Kaya si Apostle James, ito ang sabi niya sa chapter 1, verse 2 to 4, consider it pure joy. Grabe, no? Sabi niya, consider it pure joy. Why? Because whenever you face trials, so sabi niya kasi, lahat ng mga nangyari dito, consider it pure joy. Kasama na rin yung trials. Whenever you face trials, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Verse 2, sa Tagalog, mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Ay, ayaw ko nga ng pagsubok, magalak-galak ba yan? Pero kapag nalaman mo, may purpose si Lord doon, doon ka magalak. Amen. Basahin natin ulit. Magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. Sino dito gusto mong tumatag ang pananampalataya? Pero ayaw mo ng pagsubok? Hindi pwede mangyari. Kasi ang mga bagay na yon na dumaranas ka ng mga pagsubok at nagagalak ka doon sa kabila ng mga bagay na yon, sabi niya, nagdudulot ito ng katatagan ng inyong pananampalataya. Verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok. Sa totoo lang, mahirap tiisin. Ano? Para upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Romans chapter 5, verse 3 to 4, at nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Dahil natuto tayong magtiis. Kaya mga kapatid, yung mga anak ninyo, daras-danasin niyo rin yan sa mga mahihirap na klaseng mga gawain para matuto yung pagtitiis. Ganon din sa Kristiyano. Amen. Sabi niya, at nagagalak din tayo kahit dumaranas tayo ng mga paghihirap. Pero napansin ko sa mga Kristiyano ngayon, hindi nagagalak kapag dumaranas mga pagsubok. Nagrereklamo, nag-aaway. Amen. Sabihin mo siyang katabi, parang ikaw yon. Pero sabi ng Bible, magpaturo tayo sa Bible. Dapat pala, nagagalak tayo kahit dumaranas tayo ng paghirap dahil natututo tayong magtiis. So sa Bible, kapatid, tinuturo talaga ang pagtitiis. Hindi yung basta comfort lang. Verse 4, alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Kaya tingnan mo yung mga taong hindi matiisin, pangit ang itsura ng kailang pagkatao. Amen. Pero yung mga matitiisin, aban, makikita mo mabuting nagpapabuti sa tao.
At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. So nakita po natin kapatid, ginagamit ng ating Panginoon yung trials. Amen? Na makabahagi tayo sa kadakilaan ng ating Panginoon. Hindi sinasayang ni Lord ang ating mga pagsubok. Ang ating mga pinagdadaanan, minsan painful, but sa likod nun, may purpose na bahagi ito sa ating mga buhay. Amen. Yung pressure, yung ating paghihintay, yung mga delays at minsan yung mga heartbreaks natin, yung confusion, hindi yan sayang sa Panginoon kung isuko natin ito sa Kanya. Amen? Gawin natin ginagawa niya itong training ground para tayo ay mahubog ang ating karakter. Amen? At ito ang napansin ko, ang ating karakter, kapatid. Ang ating ugali ay hindi ito lumalabas o nadidevelop sa comfort. Nadidevelop ito sa pressure at sa mga pagsubok. Amen. Amen. So, ginagamit ni Lord ang Word of God para mahubog ka. Pangalawa, ginagamit ni Lord ang mga pangyayari at mga trials para mahubog ka. At pangatlo, ito na. Ginagamit ng Diyos yung mga tao sa paligid mo. So, ang ikatlong bagay na ginagamit ng Panginoon sa buhay natin is tao. God uses people. Amen? At dito po pumapasok yung ating pinag-usapan nakaraan about fellowship. Dahil sa pamilya ng Diyos, hindi lahat doon masaya. Minsan, mayroong mga bagay na kung saan kiskisan, nagbabangga-banggaan. Pero ang sabi, training ground ito. Amen? Parang itong misa na to, para kuminis ito, mayroong liha ito. May mga number pa yung mga liha. Alam mo yung liha yung pangpakinis? Amen? Yung katabi mo, minsan liha yan. Mayroong sobrang gaspang at mayroong mapipino na klaseng liha. Pero ginagamit ni Lord yan para hubogin ka. Amen? Kaya may mga tao na iba-ibang ugali sa simbahan. Yung iba, grabe, pagkakapal na klaseng liha. Maya-maya gagamitin yung isang tao. Uy, pinong-pino si sister. Ay dumating si brother, grabe. Ano ka talagang kiskisan. Matindi naman mang kiskis to. Yan ang mga liha na galing langit. Amen? Ginagamit ni Lord para hubogin ka, tao. Amen? Yung iba, hindi nila minsan iniiwasan nila ang pagsubok na ginagamit ni Lord. At yung iba, iniiwasan nila yung tao, kapatid. Lalo na sa pananampalataya. Ay may mga tao talaga na hindi ka mahal-mahal, pero mahalin mo na lang. Amen? Kasi part sila na training ground ng buhay mo para hindi subukin, or talagang i-train ka na maging mahalin na lang, o kaya may na lang pa, no? Mahalin siya or matrain ang patience mo sa Kanya. Amen? At minsan, may mga tao naman na kapag itong tao na to kasama mo, talagang tumatalas ka. Bakit? Nagbabanggaan eh. May kiskisan, may friction. Pero ang end nun, makikita mo, aba, matalas na si brother, matalas na si sister. Bakit? Ginagamit ni Lord tao. Proverbs chapter 27 verse 17. Kung paanong pinapatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may natututo sa kanyang kapwa-tao. Ibig sabihin, kung paano pinapatalas ang bakal sa kapwa-bakal, ang tao rin pinapatalas sa kapwa-tao. Amen? Amen? Kaya kapatid, wag lang aso yung inyong laging kasama, ha, o kaya pusa. Baka yung iba, ayoko na ng tao, gusto ko aso na lang. Kapatid, hindi yan ang gusto ni Lord sa buhay mo. Gusto ng Diyos, tao, para mahasa ka. Ginagamit niya ang tao para hubogin ka. Amen? Na huwag mo namang sabihin pangalangdakan, ito, pasensya ka na sa ugali ko kasi ginagamit ako ni Lord sa buhay mo.
Magbago ka naman, amen? Hindi na yung ikaw na lang lagi yung sanhi ng panghihina ng iyong kapwa. Kapag dumating ka, talagang yung panampalataya nila, yung fasting nila 7 days, nawawala bigla. Yung kanilang kabanalan na talagang iningat-ingatan ng 1 buwan pagdating mo. 5 minuto, nawala ka agad, andyan ka na. Magbago ka na rin kapag ganun ang ugali mo. Amen? Amen. Pero ganun pa man, inutusan tayo ng Panginoon na tayo po na ginagamit ng Diyos ang tao para tayo ay maging makatulad ng ating Panginoon. Amen? Hebrews chapter 3 verse 13. Hikayatin ninyong may katapatan araw-araw ang isa't isa upang hindi patigasin ng daya ng kasalanan ang puso ng sino man sa inyo. So, ang instruction dito ay, hikayatin ninyong may katapatan. Kailan daw? Araw-araw. Sino? Ang isa't isa. Amen? Sino hikayatin mo kapag wala ka doon sa araw na yun at wala ring tao doon sa, kailangan nandoon, involved ka dapat. Amen? Amen. At ginagamit ng Diyos minsan or kadalasan yung taong mahirap, pakisamahan. 'Di ba, yung gusto mo yung lagi kayo nagtatawanan, lagi siyang nag-a-agree sa'yo kahit boring ka ng kasama. Pero meron talaga minsan madaling kokontra sa'yo. Yung mahirap pakisamahan, yun ang ginagamit ng Diyos para hubugin ang patience mo. Amen? Ginagamit ng Diyos ang tao yung nakakasakit sa'yo. Yung lagi ka na lang nasasaktan. Kapag nagsalita, parang nakakasakit to si ganito. Minsan ginagamit siya ng Diyos para turuan kang magpatawad. May mga tao na hinuhubog ang patience mo. May mga tao rin na talagang kapag ito kaharap mo, kailangan marami ang pagpatawad mo. Amen. So, iba-iba ang ating personality. Pero ginagamit ng Diyos na palawakin ang ating isipan at puso sa iba't ibang klaseng personality. Once na nakita mo na ang tao pala ay ginagamit ng Diyos, mag-iiba ang tingin mo sa tao. Amen. At mag-iiba rin ang tingin mo sa sarili mo na ikaw pala, ginagamit ka rin ng Diyos para sa iba. Amen. Pero kapatid, kung mayroong mang maitatak na paggamit ng Diyos sa buhay mo, dapat yung maganda naman. Hindi yung, ayan si sister, ano talaga yan, ginagamit yan sa iba't ibang klaseng tao, ano yan, pang-discourage. Pangit naman. Dapat, ayan si sister, kapag yan kasama ko, busog ako lagi. Yan, dapat ganun mga example. Amen? Hindi yung panay-negative na lang yung, dapat may time din sa buhay mo na mag-shift din from kontrabida to bida-bida rin, no? Magbida-bida ka naman kunti. Amen ba? Amen. Pero alalahanin natin mga kapatid, hindi lang ginagamit ng Diyos ang mga mababait. Ginagamit niya ang mahihirap mahalin para tayo ay turuan magmahal katulad ni Kristo na minsan tayo ay hindi kamahal-mahal pero nananatili ang pagmamahal niya sa atin. Nagigits ba natin mga kapatid? So, ginagamit ni Lord, Word of God. Pangalawa, trials. Pangatlo, ginagamit ng Diyos ang katabi mo. Amen. Amen. Pero mga kapatid, may pang-apat. Ano yan? Kahit kumplito ang tools ni Lord, may Word of God, may trials, may tao, pero may isang bagay na magde-decide kung mag-grow ka o hindi. Ano yan? Yung response mo ay nagde-determine yan sa iyong growth. Ano ba ang response mo sa Word of God? Ano ba ang response mo sa trials? Ano ba ang response mo sa ipinadala ng Diyos na tao sa buhay mo? Ang response ay nagmamatter. Amen? Ang tao po ay mayroong pare-parehas na access sa Word of God. Tayo po lahat ay dumadaan
ng trials. Wala pong tao na walang pinagdadaanan. Lahat mayroon. Yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, pero mayroon yan. Yung trials niya, maaring hindi siya pinansin ng kanyang crush. Trials yon. Pare-parehas tayong may mga tao sa paligid. Tama ba? Pero, ano ang pagkakaiba sa growth? Ang sagot, yung response natin sa Word of God, yung response natin sa mga trials sa buhay. Ang sabi nga ng isang author na ang pangalan ay si Joyce Meyer, sabi niya, kapag mayroon daw naghagis sa'yo ng kalamansi, ay gawin mo itong kalamansi juice. Amen? Kapag hinagisan ka daw ng kalamansi, yung mukha mo wag din parang inasiman din. Kundi, ang response mo sa lahat ng mga natatanggap mong iba't ibang klaseng pagsubok, trial sa buhay, gawin mo itong kalamansi Diyos. Yan ang tamang response. Amen! Hallelujah! Ano i-declare sa buhay mo, kapatid, na magbabago ang response mo sa Word of God. Magbabago ang response mo sa trials. Magbabago ang response mo sa tao. Amen. Hindi mo ba nakikita? May ginagamit na si Lord. Word of God, trials. May ginagamit isang tao. Nandiyan na sa paligid natin. Problema, yung response natin, ayaw natin. Pero dahil naintindihan mo ngayon, itong mga bagay na to, Word of God, mga trials, mga circumstances, tao, aba, makikita mo, aba, kabahagi ito ng purpose ng Diyos sa buhay ko. Sila ang ginagamit para ako ay mahubog katulad ni Kristo. Amen. Ano ibig sabihin nito? Papalakasin mo ngayon ang fellowship mo sa kapwa mo believers. Hindi mo i-isolate. Kasi gusto mong, kasi kabahagi sila ng growth mo sa buhay mo, sa journey mo bilang isang Kristiyano. Amen. Ang Word of God, yung worship mo, mas lalo mong pag-igihan. Bakit? Aba, kabahagi pala ito. Amen? Hindi lang pala yung nag-worship ka, and then maya-maya pala nababago ka. Nakikita mo ba natin ang connection ng purpose ni Lord sa buhay natin, kapatid? Purin po ang Panginoon. Pero ang nagmamatter lahat dito ay response. Amen. Katulad doon sa nagtayo ng bahay. Yung isa sa solid rock, yung isa naman sa saan? Buhanginan. Kung mapapansin mo doon sa Matthew chapter 7, same sila ng pinagdadaanan. Same pinagdadaanan ng bagyo, ng tubig. Ano pa yon? Ng malakas na hangin, tama? Same eh. May nakakita ka na ba dito na naging Kristiyano lang ay abay talagang bulletproof, talagang hindi talagang matindi naman talaga, wala na talagang pinagdaanan na kumbaga since naging born again ka, talagang yung problema, yung unos, yung hangin lumiliko kapag nakita ka. Walang ganun. Amen? Same eh. Nung ako po ay bagong born again, hindi, yung problema sa bahay, yung problema sa sarili ko, yung mga pagsubok hindi nawala eh, nandun pa rin. Pero nagbago ang response. Yun ang nagmamatter. Hallelujah, amen. Kapag naintindihan mo mas malawak ang iyong pananaw dahil Kristiyano ka na, makikita mo, patlan to ng aking paglago. This is my breakfast. Hallelujah. The breakfast of the champion, that breakfast of the child of God. Yung mga bagay na ginagamit ni Lord sa buhay ko. Kaya makikita mo, ma-appreciate mo. Kaya nga sabi ni Papa Solip, consider it pure joy. Saka makakita. Pagsubok na, natutuwa ka pa, nagagala ka pa. Kasi nga sa response, kasi nakikita mo, mayroong dahilan na ito pala ay papunta to doon sa pagtatag nating pananampalataya. Amen! Walang sinasayang si Lord. Kaya makikita mo, yung mga pain natin, for example, once na yung pinagdaanan ko noon na sobrang hirap, ngayon, testimony ko na. Amen! Hindi lang ako lumago, mayroon pa akong ibang tao na natutulungan para lumago sila dahil sa napagdaanan ko at nalampasan. Bakit? Response. Amen.
Kaya kapag mayroong mga pagsubok sa buhay mo, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, nakadepende yan sa'yo. And I pray and I declare in the mighty name of Jesus na lumago ka. Bakit? Naintindihan mo, part siya ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, sabi niya dito, James chapter 1 verse 22, do not merely listen to the word. Sabi niya, do what it says. Ano ibig sabihin ng do what it says? You respond to the word of God properly. Hindi mag-react. Magkaiba ang word na response sa react. Dapat nagre-respond ka. Amen. Amen. So, kailangan, number 1, stay in the word daily. Hindi yan optional. Yan po ay essential sa buhay mo. Number 2, respond correctly to trials. No, wag mong reklamuhan. Matutong magtiwala sa Diyos kahit may pinagdaanan. Number 3, allow people to sharpen you. No? Wag umiwas lagi sa mga taong ayaw mo. Minsan ginagamit sila ng Diyos. And number 4, choose obedience daily. Maliliit na obedience natin. Yan ang magbigay ng matinding transformation sa araw ng bukas. Amen? Amen. May isa pong kanta na lagi kong napapakinggan dito araw-araw sa Hagidorn. Ang kanta na to, ang pamagat ay Place in this World. Pakinggan natin ang kanta na to. Please watch the video. If there are millions down on their knees among the many, can you still hear me? Hear me asking, where do I belong? Is there a vision that I can call my own? Show me. I'm looking for a reason, roaming through the night to find my place in this world, my place in this world. Not a lot to lean on, I need your light to help me find my place in this world, my place in this world. Okay mga kapatid, nakita po natin ang ganda ng kanta. Dito po, may linya dito. Sabi niya, looking for a reason, roaming through the night. Ibig sabihin ng roaming talagang naghahanap siya. Mayroong siyang nilalakaran, roaming through the night to find my place in this world. Not a lot to lean on. I need your light to help me find my place in this world. Ito ang tanong at hinahanap ng maraming tao. Ano ba ang lugar ko sa mundong ito? Ano ba ang place ko dito sa mundong ito? Amen? Ang kanta na yan ay tanong ng maraming puso. Yan ang tanong ng maraming tao. Ano ba ang lugar ko sa mundong ito? At gusto kong sabihin sa iyo mga kapatid, ang lugar mo sa mundong ito ay sambahin ng Diyos, kilalanin si Lord, makipag-fellowship, at ang lugar mo maging katulad ni Kristo through discipleship. Amen. Hallelujah. Kaya habang pinapakanta mo yan araw-araw, I pray na nakita mo na ang dahilan bakit ka nandito sa mundong ito. Natagpuan mo ang purpose mo sa buhay. Amen? Hallelujah. Tayo po ay yumuko, tayo manalangin. Lord, salamat Panginoon sa araw na to. Salamat Panginoon dahil ang kanta, ang mga tanong, bakit ako nandito sa mundong ito? What on earth you are here for? Am I here for, Lord? Ay matatagpuan sa pamagitan ng inyong salita. Kayo po ang nag-create sa amin. Kaya Lord, sa inyo rin po nanggaling ang kasagutan kung ano ang dahilan na nandito kami. At salamat Lord sa dahilan na to dahil nakita po namin sa pamagitan ng inyong salita na nilikha mo kami, walang iba, kundi ang sambahin ka. Nilikha mo kami, Panginoon, upang ilagay sa inyong pamilya at kami naman po ay mag-respond according
hallelujah, sa pamilyang ito, sa aming pakipag-fellowship sa isa't isa. At ngayon, Lord, salamat dahil ang pangatlong reason, pangatlong dahilan, pangatlong purpose kung bakit kami nandito sa mundong ito, Lord, dahil upang maging katulad kami ng aming Panginoong Hesus. Lord, anumang mga sitwasyon, anumang mga problema sa buhay, anumang mga pinagdadaanan, mga trials, I pray and I declare sa inyo mga anak, Panginoon, na ang hitsura namin, ang response namin, Lord, sa mga bagay na to, ay kung paano ka mag-response sa mga bagay na to. In the mighty name of Jesus, Lord God, I declare in Jesus' name na, Lord, i-embrace namin ang iyong word. I-embrace namin, Lord, hallelujah, ang mga bagay na nang inaalaw mo upang kami hubugin. Hindi kami magreklamo sa mga trials sa aming dinadaanan. At Lord, we allow, Panginoon, yung tao, hallelujah, nang ginagamit mo sa aming buhay para ma-practice namin ang forgiveness, ma-practice namin ang patience, ma-practice namin ang generosity, ma-practice namin, Lord, anuman ang kailangan mong ituro sa aming buhay. At tulungan mo kami mag-respond, Panginoon o God, accordingly, Panginoon, kung ano, Panginoon o God, hallelujah, ang magmamatter sa lahat ng ito, Panginoon o Diyos. Lord, i-bless mo ang iyong mga anak, pagpalain mo, hallelujah, ang linggo nila, and I declare, I pray in Jesus' name, lumalim sila sa discipleship, Panginoon o God. Hindi po nila katamaran ang discipline, hindi po nila, Lord, i-ignore, Panginoon o God, hallelujah, ang correction, Lord, kundi, Panginoon, makita nila na sa lahat ng mga pagbabago at paghubog mo sa aming mga buhay, Panginoon God, makita po namin ang malawak at malalim na perspective na ito pala ay inalaw mo upang kami ay hubugin na maging katulad ng iyong anak. Salamat po sa araw na to, Panginoon Diyos, na inyong mga anak, Panginoon, magbabago ang pananaw sa lahat ng klaseng sitwasyon at padala mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Turuan mo kami na makapag-respond ng maayos upang, Lord, mas mabilis ang aming paglago. Hallelujah, maalis ang anumang klaseng hitsura ng kadiliman, hitsura ng kasamaan, hitsura, Panginoon, kung ano ay yung dati naming kalagayan. Nais naming may pagbabago, yung pagbabago sa pamilya mo, pagbabago doon sa presensya mo, Panginoon God. At Lord, may isang target na maging katulad kami sa aming Panginoong Hesus. Lord, dakilain at purihin ka. Sa inyo po lahanin tinataas lahat ng papuri in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Magkikita-kita po tayo sa susunod na linggo, mga kapatid. I pray and I declare that this week ma-practice mo ang discipleship. Mahalin ang salita ng Diyos, i-apply anuman ang daanan. Amen. Hayaan mo na may tinuturo si Lord. At huwag iwasan ang kapwa mo mananampalataya. Kung mayroon mang alitan o mayroon mang hindi pagkakunawaan, ginagamit yan ni Lord para ayusin ka. Amen? Napakhalaga po ng ating response sa lahat ng mga bagay na ginagawa ni Lord sa ating buhay. Amen? I pray na nabago ang perspective mo. Amen? At baon-baon mo na yan for the rest of your life. Amen? Na ang buhay mo ay magiging better. Hindi bitter, ha? Kundi magiging better. God bless you. See you next week. Shalom.